Diyos ko. Kung ganyan yung mga bahay ayaw ipakita, no? Or tinatanggi nila, siguro hindi naman nila tinatanggi. Pero yung mga paek-ek kasi nila, 'di ba, Cheryl? Cheryl Santa Maria, yung mga paek-ek nila na kesyo daw mahirap lang kami. O tapos ganito yung makikita mo. Halata na pampolitika lang ho no, mga kababayan. Eto naman, kay VP Sara, nako. Oh. Makukonek tuloy itong sinasabi ni Kunanan, no, sa mga ganyang malalaking bahay nila. O bakit? Ito po mga kababayan, pangatlong topic natin. Yan, taxpayer. Congressman Pimentel pala, sorry. No, Youth Leader Summit under OBP. Sabi ho dito mga kababayan, 112.5 million, no? Kaya bang maubos ng 200 to 1,000 student participant? Pakinggan po muna nating maigi mga bossing bago tayo mag-react at bago tayo mag-komento. And then lahat po yan, yung budget po natin, ang nagpopondo po na yan, ay taxpayers' money. Aha. Mr. Chair, you can just imagine, youth leader. Kaya yung mga DDS, no, sanay na sanay. Pera namin yan. Mag-post ako ng kumakain ako ng steak, nagluluto ako ng steak, sasabihin, pera ng taong bayan yan. Ano yun? Wala naman ako sa gobyerno. Paano naman ako kukuha ng pera ng taong bayan? Leadership Summit lang ito. And the government spent 112 million pesos. Kahit kayo naman po siguro, mga auditor kayo, kung sino mang mga tao na nandito ngayon, napakalaking halaga naman po ang 112 million pesos. 112 million mga kababayan. Kumbaga parang sabihin na natin na get together o ano pinakamagandang pinakamagandang pagpapaliwanag dito sa Youth Leadership Summit. Kumbaga parang team building, magsama-sama yung mga leaders ng iba't ibang mga youth na sumusuporta sa gobyerno o sino man ang sinusuportahan nila. Ang participants po mga kababayan, 200 to 1,000. So ang nagastos ho nila mga bossing 112 million and 500,000. Ayan, do the math, divided by, sabihin na natin 1,000 kakatao. Divide by 1,000. Ibig sabihin, kada isang tao 112,500 ang gastos nila. Grabe naman yon. Ano pagkain doon? Ano mga pinagagawang mga pinagagawa doon sa loob na yon? Ang laki noon mga bossing. Yung kapatid ko nga nagkukwento, kami kapag kayong may mga summit na ganyan, siguro ang nagagastos lang namin, siguro 300,000 pesos lang. No? 300,000 pesos lang. Ito, 112 million and 112 million and 500,000 mga kababayan. Pakinggan pa natin. Para sa Youth Leadership Summit, pagpalagay mo na lang ang Youth Leadership Summit, 3 araw, 4 na araw. 3 araw, sabihin na natin, 4 na araw na. 112 divided by 4 days. Ibig sabihin, ang isang tao 28,000 ang gastos. Parang maiisip mo pa lang, unless kung bumili ka ng gadget, bumili ka ng cellphone, etc., makakaubos ka ng 30,000 o 28,000, no? Pero kung yung mga nandoon lang, pagkain, activities, etc., 28,000 kada araw ng isang tao ang gastos. Gabi tuloy. Based dito sa certification, 200 participants. Magkano ba ang pagpapakain ng 200 participants? Paano kung 200 na nga lang, hindi na 1,000, di ba? Kung 200 nga lang, 112 million and 500,000. Ano yun? Divide by 200 na lang. Kalahating milyon, isang tao
divide by 4. O, kung 4 days, 140,000 kada isang participant. Ay nako, mukhang dapat ipaliwanag to ng OBP, mga bossing. Tuloy. Yung isa, 800 participants. Abay, kahit na 3 buwan sila mag-hotel, hindi mauubos ang 112 million pesos. Oo, totoo. Magkano hotel? Naku, nagkakakwentuhan. Sabihin na nating 5,000 pesos na lang. No? 5,000 pesos. Oh, kada room. Magro-room ba sila? O sabihin na nating room o kada room, ha? Kunyari 10 room, 50,000. Times 90 days. Oh. 50,000, 10 room na tagpa 5,000, Times 90 days. Oh. Oh, 4.5 million. Ha? Tatlong buwan na pag-hotel pa yan, 10 room. Diyos ko po, Lord. Oh, paano kaya ito papaliwanag ngayon? Kahit na 1,000 pakainin nila kada araw, hindi maubos ang 112 million pesos. And that is why this committee would want where the money went, because it is very clear this is just on paper. Pero ang totoo po niyan, may pinuntahan ho yung 112 million pesos. Alam niyo ho yun. So, Mr. Chair, the key person to answer all those questions is si Mr. Edward Parda. Siya ang nag-cash advance, siya rin ang nag-liquidate. So let us ask him, paano nangyari yung, to explain to us, 112 million pesos. As far as I'm concerned, there are only 3 certification here. Ang nakalagay dito, isa 863 students, ang isa 200, ang isa 900 students. Pagpapakain lang ng almost 3,000 students, uubusin ba natin ng 112.5 million pesos? So that is why, Mr. Chair, I will reserve my question. Ano kaya yun? Kung sakali, kay Salt Bay sila kumain, 1,000 yung tomahawk doon. Kaya lang, may nakabalot na ginto noon. Yung isang araw, kumain ako, tomahawk. Dito ko lang niluto sa bahay. Dito lang namin binili sa grocery. Kay Salt Bay sila kumain, $1,000. Magkano ngayon ang dollars? 56. 56,000. Times 1,000. 56 million pa din eh. No? Salt Bay na yan, ha? Ang mahal na yun. Hindi pa din maubos eh. But as a layman, as I've said, we are not COA, we are not auditor, but very clear po, malaki ho ang mga katanungan na dapat sagutin ng DepEd party dito sa 112.5 million pesos. Thank you, Mr. Chair. Sabi nga ni Angela Hero, ang hirap naman nilang ipaglaban. Totoo po. Totoo po. Ako po, nung dati, sumusuporta po ako sa kanila, mga kababayan. Nakikipagbardagulan po ako para sa kanila. Pero nung nag-umpisa na po, nasabi ko, saglit lang. Parang yung mga sinasabi nila, wala nang basihan at puro paninira na lang sa presidente. At pakiramdam natin, gusto na lang nilang maagaw yung posisyon sa ating presidente. Sabi ko, tama na to. Okay na yon. Hindi naman pwedeng nakikita mo na puro paninira na lang. Nakikita mo na merong mga isyong hindi sinasagot. Ikaw tuloy pa din na suporta. So sabi ko, tutuloy na lang ako doon sa talagang gumagawa ng maayos. Doon sa sinisiraan, pero patuloy lang ang trabaho. Yan po. Kaya tayo ay tuloy-tuloy ang suporta sa ating presidente, mga kababayan.